hanggang sa makita natin ang resulta ng DNA test. NG lamang nalaman ng mag-asawang ito na ang dalagang kanilang inalagaan ng 20 taon ay isang impostor. Hinubad nila ang damit ng babae at pinalayas siya sa bahay. Nang hindi alam ng babae kung saan siya pupunta, pinadala ng mga tunay na magulang ang isang tao upang sunduin siya at dalhin siya sa bahay. Madalas na naniniwala ang babae na ang kanyang mga magulang ay naninirahan sa bundok sa isang malayong probinsya. Marahil ang sasakyang ito na may 3 gulong ang ginamit nila sa kanilang kapitbahay. Matapos ang isang mahabang daan na puno ng mga burol, dumaan sila sa 18 na kanto. Hindi inaasahan ng babae na ang driver na naghatid sa kanya ay dadalhin siya sa isang malaking mansyon. May isang malaking hasyenda dito. Dalaga, ito ang Bacjao hasyenda ng isang bilyonaryo, at ito rin ang iyong tahanan. Ang hasyenda ng bilyonaryong ito sa buong mundo, paano ito maaaring maging bahay ko? Alam ko na, ang mga magulang ko ay tiyak na nagtatrabaho sa bahay ng bilyonaryo, at naninirahan dito. Kaya sinabi ng driver na ito ang bahay niya. Nagtanong ang babae sa driver kung magkano ang pwedeng kitain bilang isang yaya dito sa loob ng isang buwan. Totoo rin ang sagot ng driver, ang sahod kada buwan ay 5 milyong te, nagtatrabaho ng 4 na araw at nagpapahinga ng 15 araw. Hindi lang libre ang pagkain at tirahan kada buwan, may dagdag pang 10 milyong te para sa iba pang gastusin. Pagkatapos marinig, agad na sinabi ng babae na hindi siya natatakot sa hirap at malakas pa siya. Kaya niyang gawin ang anumang trabaho, kahit gaano kahalumigmigan. Pagkatapos nyon, hiningi ng babae sa driver kung pwede ba siyang maghanap ng trabaho bilang yaya dito. Pagkatapos marinig, agad na umiling ang driver. Dahil doon, medyo nadismaya ang babae. Mukhang hindi madali ang maging yaya sa bahay ng isang bilyonaryo. Siya ay ang prinsesa ng bilyonaryong mundo. Paano siya magiging yaya? Ako ang prinsesa ng bilyonaryo. Mali ka ba? Binibini. Narito na. Sumama ka sa akin, Binibini. Pauwi na tayo. Wow! Wow! Ang gan-gan. Napakasaya. Ang ina ay sobrang emosyonal at mahigpit na yamakap sa kanyang anak na babae. Ang babae ay unang beses na nararamdaman ang pagmamahal. Sa ngayon, ang bilyonaryo ay lumabas mula sa opisina at tinanong siya kung sanay na siyang tumira sa bahay na ito. Kung kilala niya ito, ibibigay niya ang bahay na ito bilang regalo sa pagbabalik ng babae. Ang ika-20 ng Enero ay kaarawan ng anak. Ako ay mag-oorganisa ng isang pampublikong kaarawan para ipahayag ang pagkakakilanlan ng anak. Inihayag, ang anak ay tatanggapin ang posisyon bilang chairman ng Board of Directors ng Hothen Corporation. Ang aming pamilya NGin ay malapit nang magtrabaho sa Hothen Corporation. Naalala ko na, si NGin ay Majay internship sa Hothen Corporation. Ama, gusto ko magsimula mula sa pinakamababang posisyon bilang intern. Nin, kakauwi mo lang tapos gusto mo na agad magtrabaho sa labas. Tama yan, hindi rin pabor ang ama. Bukod pa dyan, paano naman maaaring maging intern ang anak ng ama? Oo nga. Tatay, wala akong karanasan sa pamamahala ng malaking kumpanya. Sa pagtatrabaho mula sa pinakamababang antas, maiintindihan ko ang kabuuan ng kumpanya. Tatay, pumayag ka na ako'y sumama. Okay. Pagkatapos ay pumunta sa departamento ng disenyo upang magsanay. Kapag nasa tamang hawak na, saka ka umuwi at pamahalaan ang kumpanya. Tandaan mo, kung may sinaktan ka, kailangan mong sabihin sa akin. Opo, tatay. Huwag kayong mag-alala, siguradong aalalayan ko ang maliit na alaga. Panginoon, mayroon bang problema? Ang Thin Kim Tai-Fu ay pupunta sa departamento ng internship sa pagdidisenyo. Bilisin mo at maghanda. Sa pagkakataong ito, kailangang mapasunod ang Thin Kim Tai-Fu. Van Nin, ang mga kotse na ito ay regalo ng tatay sa iyo, pumili ka ng isa at gamitin ito sa pagpasok sa trabaho. Hindi. Tatay, sino bang intern ng magdadrive ng sports car papunta sa trabaho? Hindi ba't magiging halata yun? Kailangan mong maging mababa ang loob upang makita ang sitwasyon. Ano bang kotse ang gusto mo? Sasabihin ko sa kanila na ihanda ito. Ito na po. Imposible. Ito ang sasakyan ng mga katulong na ginagamit para bumili ng pagkain. Sige na, tayong dalawa na. Ang sasakyang elektriko na ito ay napakaganda, pwede kang mag-enjoy sa tanawin at makahinga ng malinis na hangin. Sige, kahit anong gusto mong iDrive. Salamat po, Papa. Dad, magtatrabaho na ako. Hoy, bilisan mo naman. Palem, Ginang, Dai. Dalawang bagong intern ang dumating, pareho silang ha. Sino ba ang bagong tinaguri ang bilyonaryong prinsesa? Si Havanin ay nagbalik na nakaayos at nagmamaneho pa ng sasakyang elektriko, paano naging may isang marumi at hamak na anak ang isang bilyonaryo. Si NGin ay nakaayos at nakaupo sa mamahaling sasakyan, sa unang tingin pa lang ay alam na siya ay isang bilyonaryong prinsesa. Tama ang sinabi ng maliit na alipin. Dapat kayong maglingkod ng maayos sa bilyonaryong prinsesa.
Nagkasala tayo sa bilyonaryong prinsesa, kailangan tayong umalis. Hati ay Thursday, ipinadala kami ng bilyonaryo para sunduin ka. Pangarap ng bilyonaryo, ikaw ang prinsesa ng bilyonaryong mundo. Kapag may problema, hanapin mo lang ako. Sila'y nagmamalaki na sila'y mga bilyonaryo na. Maganda rin ito, maaari kong gamitin ang aking pagkatao upang makabuo ng mas maraming relasyon sa loob ng pamilya. Oh, ang aking ama ay talaga namang. Sinabi na huwag masyadong magsalita, pero sinabi pa rin. Bakit ka nandito? Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay isang bagong intern na dumating, si Havanin. Intern ka, hindi ka ba yung babaeng nagpapanggap na mayaman sa Hajiya Nam? Ilan araw pa lang ang nakalipas, tinanggal ka na sa Hajiya. Paano ka nakapunta sa isang malaking kumpanya tulad ng Hothen bilang intern? Ano ba yung sinasabi mo, Ha-NG-in? Tumatawag ka lang ng pansin. Paano naman kailangan ng Hothen ng ganitong klaseng tao? Siya ngayon ay naninirahan sa isang mahirap na libis. Hindi rin madali ang maghanap ng trabaho dito. Tila ba galing sa bundok? May kuto ba sa katawan mo? Lumayo ka ng konti, ito ay isang bilyonaryo sa buong mundo. Huwag mong madumihan ang mga gamit ng Hati IU Thursday. Sinabi mo bang ikaw ay isang bilyonaryong tagapagmana ng mundo? Alam mo na, bakit hindi mo agad ibigay ang daan kay Hati IU Thursday? Hati IU Thursday, pumasok ka. Ha-NG-in, huwag kang magpanggap. Pinakamabuti na huwag kang magdulot ng abala sa kumpanya. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Bago tayo maghiwa-hiwalay, ayusin mo muna ang mga ulat na ito para sa akin. Ako lang mag-isa, paano ko magagawa ang lahat ng ito? Hindi mo alam na ang mga intern ay kailangang magtrabaho ng marami. Totoo nga na ikaw ay isang probinsyana, wala kang alam. Siya rin ay isang intern, bakit siya hindi nagtatrabaho? Isang probinsyana tulad mo ay hindi pwedeng maging katapat ni Hati IU Thursday. Magtrabaho ka na nga, gawin mo lang ng dahan-dahan. Ako muna ang aalis, bawat isa ay may kalahati, huwag kang mangarap na tumakas sa trabaho. Huwag kang mangarap na tumakas sa trabaho. Binasag mo ang aking Baidali bracelet. Alam mo ba kung magkano ito? Ito ang mismong Baidali bracelet, limitadong edisyon sa buong bansa, nagkakahalaga ng milyon-milyong tseke. Hindi ba galing sa akin ang limited edition na bracelet? Ikaw na babaeng tagabayan, maglakas loob kang basagin ang 10 milyong yuan na pulse heiress ni Hachu Thursday. Bilisan mo, ibigay mo ang pera. Ang singsing na ito ay peke. Sa pinakamataas, ito ay nagkakahalaga lamang ng ilang libong yuan. Peke ba ito? Paano mo nalaman na ang mahirap na batang ito ay nagdadala ng mamahaling peking produkto? Hindi. Sinasabi ko na kapag totoo, ito ay totoo. Sa kahit saang dako ng mundo, mayroon lamang isang singsing na ito. Walang sino man ang nakakaalam kung sino ang tunay na mayari nito. Ano ang pinag-uusapan dito? Ang mayari ng Vuong Quan, Havanin, naglakas loob na putulin ang milyon-milyong tseke ng Hati IU Thursday, pero sinasabi mo na peke ito at ayaw mong magbayad. Ang pulse heiress na ito ay naputol agad paghila. Sa susunod, bumili ka ng mas magandang peking produkto. Gusto mo pa bang magtangkang tumanggi? Bilisan mo ang pagbayad kay Hati IU Thursday. Ang pulse heiress na nagkakahalaga ng milyon-milyong tseke, hindi mo kayang bayaran kahit ibenta mo ang mga gamit sa bahay mo. Hindi ka pa rin ba magmamakaawa at hihingi ng tawad kay Hati IU Thursday, at humiling na bigyan ka niya ng kaunting pera? Ganito na lang, humihingi ka na lang ng tawad sa akin. Babawasan ko ng 100 yuan ang bayad mo. Ano ba? Ha-NG-in, huwag kang sobrang pasaway. Maliwanag na ikaw mismo ang pumutol ng kwintas. Bukod pa rito, ang kwintas na ito ay hindi talaga mahalaga. Huwag ka nang maghanap ng palusot, sobra-sobra na ang kabaitan ni Hati IU Thursday sa iyo, kaya umalis ka na. Ano pa ang hinihintay mo? Umalis ka na, gusto mo lang kunin ang peking gamit para maloko ako, tama ba? Ang kwintas ng Baidali ay tunay na may 6 na bituin na may mga diamond. Ang Baidali ay mababang kalidad, hindi pa siguro nakita mo ang ganyang klase ng gamit. Ano ba yung sinasabi mo? Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo sa website ng kumpanya. Ngayon, hihintayin ko ang iyong pagkakasala. Tama nga, nakasulat dito ang tunay na 6 na bituin na may mga diamond. Ang mga bituin sa kwintas na ito ay may 5 san lamang, kaya peke ito. Ano, ang kwintas ni Hati IU Thursday ay peke, pero hindi ba si Hati IU Thursday ay isang bilyonaryo? Paano siya magdadala ng peking gamit? Marahil mali ang litrato ng sample na iyon. Tiyak na ganoon, ang katayuan ng Hati IU Thursday ay napakahalaga, paano maaring magdala ng peking bagay? Ha-NG-in, hanggang ngayon ay hindi ka pa rin umaamin. Sinabi na ni Hati IU Thursday na may problema ang modelo. Bukod dito, mayroon ka bang ebidensya upang patunayan na ito ay peke? Dahil ang tunay na pulse heiress ay nasa akin. Sa itaas nito ay tunay na isang bituin na may 6 na pakpak, tulad ng modelo sa website. Kaya ang bilyonaryong dalaga na nagdadala ng peking alahas, malinaw na ninakaw mo ang aking pulse heiress, at ibinigay mo ang peking bagay sa akin. Sinasabi mo na ninakaw ko ang pulse heiress mo, hindi ba? Ibig mo bang sabihin na ang pulse heiress na ito na nagkakahalaga ng milyon-milyong yuan ay sa iyo? Alam ko iyan. Paano naman bibili ng mamahaling pulse heiress ang isang probinsyano? Iyon pala ay ninakaw ni Hati IU Thursday.
Talagang nakakasuka ang mga bagay ng probinsyana, dapat na siyang tanggalin ng mayari. Alam mo ba kung maaring magkaiba ang pangalan ng nag-order sa Baidali? Anong pangalan? Ano ang sinasabi mo? Pumunta ka sa website ng kumpanya at basahin mo ang maliit na letra sa ibaba. Talagang nakasulat doon na maaaring i-engrave ang pangalan. Ngayon ba naniniwala ka na? Sa wakas, may nakahalin tulad na pangalan sa Pulse Ares. Nakaukit ang pangalan na Havanin sa itaas, ang Pulse Ares na ito ay talagang sa iyo. Ano? Kanina, medyo nagkamali ako. Pero hindi ba Saye probinsyana? Paano niya nabili ang napakamahal na Pulse Ares na ito? Si Havanin Sofai Lati Iu Thursday Taifu That Sao. TV Endang THC Taptam THI Vakang TH Titlo Fan. Thai Lamon Kwa 2 NGU Aika. T Se TikTok Lamvik. ISO THTNG Sita. Kailangan pa bang itanong? Saye mayaman na syempre, mukhang Saye sinusuportahan. Sige na, huwag na nating banggitin ang probinsyana. Bago pa lang ako sa kumpanya, kailangan ko pa rin ng tulong ng lahat. Kaya NG ngay CUITUNI, nais kong imbitahan ang lahat na pumunta sa mansyon na ibinigay sa akin ng aking ama. Ang mansyon na ito ba ay hindi pag-aari ng isang bilyonaryo? Inimbitahan na tayo ni Hati Iu Thursday na pumunta sa mansyon na ibinigay sa kanya. Siya ay tiyak na isang bilyonaryo. Itay, nakuha mo na ba ang susi ng mansyon na ibinigay sa atin? Buti na lang, dati ay nagtrabaho ka bilang gwardya sa bahay ng bilyonaryo, kaya may isang susi kang nagawa. Sa katapusan ng linggo, wala ang mga gwardya at ang mga katulong ay nagpapahinga. Hindi pwedeng malaman niya na ako ang tunay na ama niya. Itay, mayroon pa akong isang bagay na dapat kong gawin. Hati Iu Thursday, mayroong taong naghahanap sa iyo kanina. Ah, iyon ay ang driver ng bahay na nagdala ng mga gamit para sa akin. Tara na, ang driver na iyon ay may ganitong kahalayan, tiyak na siya ay isang bilyonaryo. Hati Iu Thursday, pumunta tayo sa sasakyan. Okay lang, ito ay simpleng regalo ng aking ama bilang pagbati sa akin sa aking bagong trabaho. Pero bakit ang mansyon ay napakalaki? Wala man lang isang tao. Ang aking ama ay nagpahinga na ang mga katulong ng ilang araw, upang, hindi ba ito ang aking tahanan? Kailan naging pag-aari ni HNGin ito? Mga taga-probinsya, tingnan mo ng mabuti, marahil sa buong buhay niya, ito lang ang pagkakataon na makarating siya sa tahanan ng guro. Mga taga-probinsya, hindi ka pa ba sasama? Ang laki ng Trangvin na ito, huwag kang maliga. Ay, iyon ay isang bodega, anong ginagawa nila doon? Napakalawak ng lugar na ito. Matagal na tayong naglalakad pero hindi pa tayo nakakarating sa malaking pinto. Hindi iyon ang pinto, anong sinasabi mo tungkol sa mga taga-probinsya? Ito ang bahay ng Hati Iu Thursday, paano niya maaaring magkamali ng pinto? Gaano pa kalayo ang kailangan naming lakbayin? Hindi ba ang limitadong singsing ay nasa akin? Ikaw, isang probinsyana, may lakas ng loob na putulin ang singsing na nagkakahalaga ng milyon-milyong yuan ni Hati Iu Thursday. Nasa harap mismo iyon. Hindi mabuksan ang pinto. Ngayon, nakuha ko ang maling susi nang lumabas. Lahat ay dahil sa maraming mga bahay. Ang mga mayaman ay may maraming bahay. Tama nga, maaaring makuha ang maling susi. Ito ay isang bodega. Hindi ito ang pinto. Ano bang sinasabi mo na lintin? Ito ay bahay ng maliit na dalaga. Paano niya maaaring magkamali ng pinto? Nasa kabila ang pinto. Ano ba ang sinasabi mo? Kung hindi ka naniniwala, sige na lang. Ang taong taga-probinsya na ito ay naglalakas loob magsalita ng walang kwenta sa bahay ng bilyonaryo. Subukan natin sumunod sa kanya, Hati Iu Thursday, at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ibigay mo sa akin ang susi, kung hindi mo naiintindihan, huwag kang gumawa ng kababalaghan. Ikaw. Talagang may malaking pinto dito, pero hindi ba ito ang bahay ng Hati Iu Thursday? Paano nalaman ng taong taga-probinsya na ito ang tungkol sa malaking pinto dito? Ang kaarawan ng anak ko ay sa susunod na buwan, at ang ama ay naghanap ng isang mamahaling taga-disenyo mula sa channel para sa espesyal na kasuotan ng anak ko. Salamat, Ama. Paano naging eksperto ang taong taga-probinsya na ito sa palasyo ng bilyonaryo? Siya nga, dati siyang katulong sa bahay ko, kaya alam niya ang pinto dito. Ito pala ay isang bata na naglilingkod sa iba. Hindi rin alam kung mayroong magandang nangyayari. Tama iyon. Ang bagay na nag-aayos ng mga libro para sa batang babae ay hindi karapat-dapat. Ano ang sinasabi ng mga tao? Panganay na babae, hello. Ako ang taga-disenyo ng channel ni Katie. Sinabi sa akin ng bilyonaryo na pumunta ako at gawin kang damit para sa kaarawan. Bakit kayo dumating ng ganun kabilis? Si Katie ang senior designer ng channel, ang nagtatag ng industriya ng fashion. Isang ordinaryong tao. Huwag sabihin na siya ang nagdisenyo ng damit na iyon. Kahit isang beses lang na makita siya ay napakahirap. Ganun ba siya kahanga-hanga? Kaya ba't binili ng ama ko ang higit sa 100 kasuotan na dinisenyo ni Katie? Alam na niya ang galing niya. Kaya hindi na dapat magpagawa ng mga kahiyahiya dito. Miss, sundan mo ako.
Ano, sinasabi niyo bang siya ay isang mahal na bata? Batang babae, hindi ba kayo ang isang bilyonaryo? Iyon, hindi ba kayo nagkamali ng tao? Siya ay isang simpleng probinsyana lamang. Paano siya maaaring maging isang dalagang mayaman? Siguradong nagkamali ang babae. Ito ang tunay na bilyonaryang dalaga. Paumanhin, ako ay nagkamali sa pagkakakilanlan ng dalagang mayaman. Buti na lang hindi pa siya nakakakilala sa akin, kung hindi ay malalantad na. Tama, ako nga ang bilyonaryang dalaga. Ang aking ama ay talagang, ito ay isang simpleng kaarawan lamang. Hindi rin kailangang imbitahan ng isang malaking fashion designer. Mukhang sobrang nagpapanggap na siya hanggang sa punto na adik na siya. Ang bilyonaryo ay espesyal na nag-ayos ng fitting room para sa espesyal na damit ng kaarawan niya. Hati ay Thursday, sama-sama tayong pumunta at tingnan ito. Kaya sama-sama tayong pumunta. Gusto ni HNGE na magpanggap hanggang sa huli. Kailangan nating tingnan kung paano siya magpapanggap. Ang dami ng mga damit dito. Hindi ko pa nararanasan ang isang malaking fitting room tulad nito. Ito ba'y tinatawag na marami? Sinabi na nga na gumawa lang ng simpleng fitting room ay sapat na. Ang tatay ko, laging kailangan maging malaki. Parang siya rin ang nagpe-perform. Hindi pa rin ako kasing galing niya. Ang taga-disenyo na si Katie ay nagdala ng isang buong koponan. Hati ay Thursday, kami nga ay nakikinabang sa biyaya mo. Ngayon lang namin nakikita ang ganitong lugar. Masaya kami na maglingkod sa iyo, Hati ay Thursday. Nagsumikap kayo. Lahat ng mga taong ito ay pumunta upang maglingkod sa iyo, Hati ay Thursday. Hindi na niya kailangan pang kulayan. Sigurado ka ba na siya ay tunay na Daiti ay Thursday? Kung hindi, ano pa? Ikaw ay isang simpleng katulong lamang. Iniisip mo ba na ikaw ay tunay na Daiti ay Thursday? May mga taong gusto lang mangarap. Hindi na kailangang mag-alala. Lahat ng mga bagay dito ay ginawa base sa tamang sukat ng Hati ay Thursday. Kung susuotin mo ito ng maayos, aaminin kong ikaw ay Daiti ay Thursday. Napakasimple naman ng ganito. Hindi ba ito ang mga damit ng Hati ay Thursday na dapat isuot? Bakit hindi ito kasya? Hayaan mo ako. Paano mangyayari iyon? Lahat ng sukat ng mga damit ay ginagawa batay sa tamang sukat ng dalagang binibini. Hindi ba ikaw ang dalagang binibini? Ang episode